Sa nakaraang video ay natapos tayo kung saan ay nagawang makuha at maipagsama ng ating bida ang Flame Chi sa loob ng kanyang katawan kasama ang Cold Chi at ng Heavenly Demonic Chi, upang magresulta sa pag-akyat niya sa Life and Death Realm. Matapos na gumawa ito ng dalawang Formless Sword ay agad naman niya itong inialis. Sabi nito na ganito pala ang pakiramdam. Maari siyang makalikha ng dalawang Formless Sword lamang dahil sa labis itong nangangailangan ng madaming bilang ng True Energy, ngunit maari din naman niyang magamit din ng Chi Sword Control kahit sa ganitong estado. Kaya naman ay ibinalik na nito ang kanyang Heavenly Demonic Sword at kinuha ang White Dragon Blade at sinabi na kailangan na niya munang matignan ang kalagayan ni Heobong kung maayos na ba ito, at kailangan nilang makaalis sa lugar na ito bago mag-umaga, upang magawa niyang masubukan ang kanyang mga bagong kakayahan. Kaya naman ay agad na din itong bumaba sa kanyang pagkakalutang, at agad na nagtungo sa kinaroroonan nila Heobong at ng Last Guardian. Agad naman siyang binati ng dalawa dahil sa pag-akyat nito sa kanyang martial prowess na ngayon ay isa ng Life and Death Realm, na masaya naman nang initian sila ng ating bida. Sa isip naman ng Last Guardian na hindi pa din siya makapaniwala na ito ay isang ganap ng nasa Life and Death Realm, dahil ang Demon Lord na pinagsilbihan niya noon ay ang pinakamalakas ng martial artist sa kapanahunan nito, ngunit ang Demon Lord na nasa harapan niya ngayon, ay labis na mas malakas kumpara sa kanya, kaya naman ay napapatanong ito na kung anong klaseng tao naman ang isang ito. Noong 210 taon na ang nakakalipas, sa pagkamatay ng huling emperor, ay ang Zhongyuan ay nahati sa 10 maliliit na nasyon. Matapos nito, ang mga lord at ang mga opisyal ng gobyerno ng bawat rehiyon, ay nag-umpisa na italaga ang kanilang mga sarili bilang ang bagong emperor, na nagdulot ng hindi magandang relasyon ng bawat rehiyon. Ang walang hanggang ganid ng mga lord ay hindi nalimitahan sa kanilang mga sakop na lugar, at ito ay nagsanhi sa pagkabagsak ng buong imperyo. Dagdag pa ng Last Guardian na sa loob ng 10 taon sa panahon ng pagkakahati sa 10 maliliit na nasyon, ay nagkaroon ng walang hanggang pagdanek ng dugo, at ang Zhongyuan at ang mga lupa dito ay nahirapan na magpatubo ng mga halaman, dahil ang mga magsasaka dito ay sapilitang ginawang mga mandirigma na nagsanhi sa kakulangan sa pagkain, at ang Zhongyuan ay kinaharap ang Dark Era. Kahit na sabihin na ang state at ang mga taga-Jiangho ay hindi pinapansin ang isa't isa, ay hindi nagawang maiwasan ng Jiangho na maapektuhan sa nangyayari sa state ng Zhongyuan, at ito ang panahon na kung saan ay ang bayani ay dumating. Si Chu Wonson, na isang hari sa isa sa 10 maliliit na nasyon, ay may anak na nagngangalang Chu Wonyong. Hindi kagaya ng kanyang ama na si Chu Wonson na namana ang titulo bilang isang gobernador ng Tonghu Country sa nagdaang henerasyon, ang anak nitong si Chu Wonyong, ay isang undefeated general, na nakipagdigma sa mga ganid sa Hilaga. Siya ay ang tao na kahit na ang Qian Ingyong na ang Heavenly Demonic Cult Demon Lord ng panahon na iyon, ay inimbitahan siya sa The 10,000 Mountain upang gumawa ng isang ugnayan na kinilala ng madaming kilalang tao. Nagtanong naman dito si Yu na ang Chu Wonyong ba ay ang pangalan ng founding emperor, na sinang-ayunan naman ng Last Guardian, sabi nito na siya ay kinukonsidera bilang isang bayani ng mga tao, at sa pagpoprotekta nito sa kanyang nasyon mula sa mga barbaro ng Hilaga, at kahit na ang mga tao sa Jiangho ay nirerespeto ang taong ito. Mayroon itong malaking pakiramdam ng katapatan, matapos na bumagsak ang imperyo ay nagbitiw ito sa kanyang posisyon sa gobyerno, at naglakbay sa buong Zhongyuan ng walang kahit na anong hinahangad, at nagawang makipagkaibigan sa lahat ng mga bayani sa kanyang panahon. Ngunit ang labis na nagdusa dahil sa nawala ang presensya nito sa loob ng 10 taon ay ang mga mamamayan. Ang Zhongyuan ay napakahina, at ang mga barbaro sa Hilaga at sa kanluran ay nagpatuloy sa pananakop, at ang mga daanan ay walang katapusan sa pagdanak ng mga dugo ng inosente. Sa huli, si Chu Wonyong ay namana ang posisyon ng kanyang ama matapos na mamatay at nangako para sa isang pag-aalsa. Kahit na siya na isang napakahusay na general na madaming karanasan, ay hindi nagawang mapag-isa ang 10 nasyon gamit lamang ang puwersa ng kanyang nasyon habang tinatalo ang ibang mga puwersa sa labas. Alam na alam nito na kakailanganin pa ng matagal na panahon upang ang kanyang mga kawal ay lumakas,
kaya naman ay nagtungo ito sa Jiangho upang humingi ng tulong, na kanyang ginawang mga kaibigan sa loob ng 10 taon. Sabi nito na ang Heaven Master ay sinabihan siya at kasama ng mga iba pang mga bayani na ihinto ang nagaganap na pagdanak ng dugo sa mga inosenteng mga mamamayan. At hiningi nito sa konseho ang kanilang pagsuporta dito, dahil sa magagawa nitong mailigtas ang mga tao mula sa mga ganid na mga lord at sa mga magnanakaw. Kasama ang mga bayani at isang dakilang layunin ay nagumpisa itong isakatuparan ang kanyang plano. Si Chu Wonmyong na mayroong swerte at oras sa mga kakayahan na kinakailangan, ay nagawang mapabagsak ang mga nakapalibot na mga nasyon at magawang maitulak palayo ang mga kalaban ng mabilis sa tulong ng Jiangho. Matapos ng 10 taon matapos na may pag-isa ang 10 mga nasyon, ay pinangalanan itong Great Ming Empire, kasama ang pagtatatag ng imperyo. Ang mga bayani na tumulong sa kanyang dakilang layunin ay binigyan ng mga parangal na lupain at posisyon sa gobyerno. Ang Heavenly Demonic Cult at ang Orthodox faction ay tumulong sa pagtatatag ng imperyo. Ngunit sa pagpapakalma ng mga nasyon, naging napakalaking presensya ang mga ito sa founding emperor at ganun din sa mga opisyal ng gobyerno. Bagamat malinaw na ang mga ito ay banta bilang isang martial artist na kayang pumalag sa dosenang mga mandirigma ng imperyo, at dahil sa tumulong ang mga ito sa pagkakaisa ng mga nasyon sa Zhongyuan, ay hindi nila basta lamang na maisapagpawalang bahala ang mga ito. Ang founding emperor ay walang napagpilian kung hindi ang gumawa ng Mutual Non-Aggression Treaty bilang kapalit sa pagbibigay sa mga ito ng kanilang mga ninanais. Ang Murem Alliance leader ng panahon na iyon ay nag-alok na ang Great Ming Empire ay dapat na piliin bilang ang kanilang opisyal na relihiyon ay ang Taoism, upang magawang maipagpatuloy ang kanilang magandang relasyon sa imperyo kahit na mayroon silang non-aggression treaty. Sabi ng Last Guardian na ang problema ay dito na nagsimula, dahil ang Demon Lord ng panahon na iyon ay humiling din na ang dapat na maging opisyal na relihiyon ng Ming Empire ay Heavenly Demonic Cult. Ngunit ang founding emperor ay nagawa ng matanggap ang inaalok ng Murem Alliance leader. Sabi naman dito ni Heobong na isa itong sikat na makasaysayang pangyayari na kahit siya ay alam din ito, mayroong sabi-sabi na ginawa ito dahil sa mayroon ang mga itong hangarin kahit na ang Murem Alliance at ang kanilang demonic cult ay mayroong pantay na impluensya sa pagtatatag ng imperyo. Sabi naman ng Last Guardian na sa isip nila na ito ay gawa ng mga opisyal ng gobyerno ng panahon na iyon, at ang Demon Lord ng panahon na iyon ay nadismaya at humingi ng isang matapang na kahilingan. Mayroong lumang kwento na ang mythical creature na nagpakita bago pa maisilang ang Great Ming Empire, at ang nakakagulat, dahil matapos na magawang maipagkaisa ang Zhongyuan, ay lumabas ang Kirin at nagawang sunugin ang 5 probinsya. At ito ang panahon kung saan ang Lord Xian Ingyong, na kasalukuyang Demon Lord ng panahon na iyon, ay nagsama ng milyong mga martial artist kasama na ang mga guardian at mga elder ng demonic cult, nakipaglaban ang mga ito dito ng sama-sama sa loob ng 3 araw at 3 gabi upang magawang matalo ang Kirin. Matapos ang pagkamatay ng Kirin, ay may apoy na hindi mamatay-matay ay lumabas sa bangkay nito. Ang founding emperor ay kinonsidera ito bilang simbolo ng pagkakabuo ng bagong imperyo. Nagutos siya na magsagawa ng paggawa ng isang royal tomb sa lugar na ito, at ito ay ang gagawing kapital ng kanilang palasyo. Sabi ng Demon Lord Xian Ingyong na sana ay maibigay sa kanya ang Kirin's essence at ang dugo nito. Sabi naman dito ng ating bida na inaasahan niya na tatanggihan ito ng founding emperor, na sinang-ayunan naman ng Last Guardian. Sabi nito na ang mga konseho kasama ang Murem Alliance, ay tinanggihan nito dahil sa pag-aalala sa pag-angat ng kapangyarihan ng demonic cult. Ang mga tao sa imperyo ay nagpatuloy na tanggihan ang kanyang kahilingan, ngunit hindi naman nagbago ang isip ng Demon Lord Xian Ingyong. Sabi nito sa lahat na itinaya niya ang bilang ng kanyang mga tagasunod sa demonic cult at maging ang kanilang mga buhay upang paslangin lamang ang Kirin, at hindi nito hinihingi ang bangkay ng Kirin. Ang nais lamang niya ay ang essence nito at ang dugo, at tinatanong niya kung sino sila para tanggihan siya sa nais nito na mangyari. Kung umabot ka na sa parte ng video na ito ay maari lamang na i-click ang like at super thanks sa baba bilang pagsuporta. Maraming salamat.
Ang mga konseho at ang Murem Alliance ay iniwan ang desisyon sa Founding Emperor dahil sa ang hiling ng Demon Lord Chuan Inyong ay makatwiran, at ang Founding Emperor ay alam na kailangan nitong mapakalma ang Demon Lord at tanggapin ang kanyang kahilingan sa huli. Ngunit sabi ng Last Guardian na mayroong kondisyon na kailangan niyang tanggapin sa kanyang sarili, nagalit naman dito si Heobong dahil sa kondisyon ng Founding Emperor, ngunit dagdag pa nito na walang paraan para makuha ang kumukulong dugo ng Kirin Blood, kaya naman ay ang Demon Lord ay gumawa ng ibang kahilingan. Sinabi nito na ang 12 martial artist ng demonic cult ay papayagan na protektahan ang underground na ito hanggang sa ang dugo ng Kirin Blood ay lumamig na at maari nang makuha. Sabi naman dito ni Heobong na ito pala ang dahilan na kung bakit siya nandito sa lugar na ito, tumanggo naman ito sa sinabi ni Heobong. Sabi nito na ang kondisyon habang ang mga martial artist ng demonic cult ay mininirahan dito, ay kailangan din nilang protektahan ang Imperial Palace at sumumpa ng katapatan sa kanila. Nang bigla naman nitong inilabas ang kanilang mga Jade Medallion, sabi nito na siya ay mula sa Demonic Dragon Palm Clan, at siya ay ang Outer Hall Master Moon Ranyong. Nagulat naman si Heobong sa pagkakarinig na mula ito sa Demonic Dragon Palm Clan, kaya naman ay sinabi nito na mukhang siya ang kalola-lola-lolahan ng kanilang kasamahan na si Moonju. Sa isip naman ni Yuun na ang Elder Moon at si Moonju ay magugulat pag nalaman nila ito. Tinanong naman siya ni Yuun na kung tanging mga Jade Medallion na lamang ang mayroon siya sa iba pa niyang kasamahan, ay sigurado siya na ang mga ito ay patay na. Sabi dito ng Last Guardian na gumawa sila ng mga pagsasaliksik upang makuha ang dugo ng Kirin at ang essence nito bilang ang utos sa kanila ng Demon Lord. Ang palasyo ay gusto din makuha ang dugo kaya naman ay tinulungan sila ng mga ito, ngunit hindi sila nagtagumpay. Ang palasyo ay inutusan sila na ipasok sa kanilang katawan ang dugo dahil sa wala na silang iba pang naiisip na pagpipilian, ngunit ang lahat ng mga ito ay mga lalaki na nagtataglay ng malakas na yang energy, kaya naman ay hindi nila nakayanan na matagalan ang flame chi at nawalan ng mga buhay. Dagdag pa nito na nag-umpisa sila na ikonsumo ang dugo ng paisa-isa dahil sa hindi nila nais na makuha ng Emperor ang Kirin Blood sa kanila. Ninais nila na siya ang huling magkukonsumo bilang konsiderasyon, ngunit naisip niya na hindi niya maaring inumin ang dugo kapag siya na ang iinom. Sabi naman dito ng ating bida na ito ba ay sa kadahilanang siya na lang ang tanging tao na natitira na magpoprotekta sa lugar na ito, sinang-ayunan naman niya ito dahil sa nais ng Demon Lord na matira pa itong buhay. Ngunit isang araw ng panahon na nakakaramdam na ito ng matinding lungkot, ang kanyang inner energy ay nagbago at nagawang makatungtong ng evolutionary realm ngunit hindi nito mapigilan ang pagtanda, at nararamdaman na niya na ang kanyang kamatayan ay nalalapit na. Kaya naman ay nagdesisyon siya na sumugal sa huling pagkakataon, dahil kung ang mga lalaki ay hindi makayanang matagalan ang flame chi dahil sa malakas ang yang energy ng mga ito, ay naisip niya na maaring magawa niya ito. Matapos ay matagumpay niyang nai-absorb ang flame chi, at bukod pa doon ay nagawa din itong maibalik ang kanyang kabataan mula sa metamorphosis. Sabi ni Yuun na sigurado siya na ninais itong subukan ng Imperial Palace sa mga babae. Sinang-ayunan naman nito ang sinabi ng ating bida ngunit nagsinungaling ito sa kanila. Sinabi nito na kahit sa mga babae ay magre-react din ang flame chi kung mayroong inner energy ang mga ito. At maaring magresulta ito sa kamatayan, at ang Imperial Palace ay tumigil na sa pagsubok sa mga martial artist dahil sa madami na silang napaslang dahil sa pagsasaliksik nito. Ngunit dahil sa ang palasyo ay mayroong libo-libong mga taga-silbi na hindi natuto ng mga martial arts at walang mga inner energy, ay tinuruan nila ang mga ito upang maging mga mandirigma ng Imperial Palace Guardians. Sa isip naman ni Yuun na kung ganun ay hindi na nito pa kailangan na banggitin pa ang patungkol sa mga nakalaban nitong gumagamit ng flame chi. Dagdag nito na nais niya na makabalik sana sa 10,000 Great Mountains bago ang kanyang kamatayan upang masabi sa lahat, ngunit siya na lamang ang natitirang maaring protektahan ang Kirin Blood at essence nito, at ninais din niya na masigurado na ang kanyang pagsisinungaling ay hindi madidiscover ng mga tao sa Imperial Palace. Ngunit ngayon na nakasama na niya ang Demon Lord, ay wala na siyang pinagsisisihan pa kahit na mamatay pa siya sa lugar na ito ngayon.
Sa isip naman ng ating bida na sa ganitong klaseng kapangyarihan na mayroon siya ay madali lamang itong makakatakas dito, ngunit nanatili siya para sa kanilang heavenly demonic cult. Bigla naman siyang nagtaka sa ginagawa ng ating bida, ngunit maya-maya pa ay namukha niya ang hawak ni Yu-Woon at ito ay ang heavenly demonic sword, matapos ay narinig nito na binibigkas ng ating bida, na siya si Xian Yu-Woon, ang ikalawang heavenly demon at ang ika-24 na demon lord ng heavenly demonic cult, ay pinupuri ang nagawa ng bayani ng heavenly demonic cult para sa kanyang sukdulang katapatan sa demonic cult sa loob ng mahabang panahon. Dagdag pa ni Yu-Woon na bilang pabuya ay itatalaga niya ito bilang ang great elder ng demonic cult. Sa isip naman ito habang napapaluha ay hindi nito hiniling ang ganitong pagkilala, dahil ang gusto lamang niya ay ang makita ang Demon Lord bago siya mamatay, matapos ay taos puso naman itong nagpasalamat sa ating bida. Sa isip naman ni Heobong na ang kanilang Demon Lord Xian Yu-Woon ay talagang nakakabilib dahil sa bukod sa nakatungtong na ito sa life and death realm, ay sa kagaya ng isang malakas na babae na ito na papasok sa kanilang demonic cult pandagdag bukod sa unrivaled sword ay talagang nakakamangha. At ang kanilang Demon Lord ay mabilis na napapalakas ang puwersa ng demonic cult matapos natapusin ang digmaan sa pagitan ng mga sect at clan sa loob ng demonic cult, at labis itong namamangha kay Yu-Woon dahil sa nagagawa nitong mapalapit sa kanya ang lahat ng martial artist na parang isa itong magnet. Matapos ay sinabi ng ating bida dito na ang plano niya sana ay ang may dala na ito sa demonic cult ngunit mayroon pa siyang gagawin sa lugar na ito. At aalis lamang sila dito kapag nagawa na niyang matapos ang mga kinakailangan niyang asikasuhin dito. Kaya naman ay tinanong niya ang Last Guardian na kung maari pa ba nitong bantayan ang lugar na ito ng kaunting panahon pa ulit, matapos ay sinabi nito sa ating bida na kung bakit siya nito tinatanong ng mga ganitong klase ng tanong, utusan lamang niya ito ng kahit na ano at sisiguraduhin niyang gagawin niya ito anuman ang mangyari. Kaya naman ay sinabi ng ating bida na kung ganun ay may gusto itong ipapagawa sa kanya, na labis naman niyang ipinagtataka. Sa Eastern Depot Guest Hall naman ay nakita na ng mga embroidered uniform guard ang mga bangkay sa naganap na labanan dito. Sa isip naman ng embroidered uniform guard Thousand Household, na si Liam, na ang nangyari dito ay sobra, at napapatanong na kung ang ganitong klaseng labanan ba ay walang kahit na sino ang nakapansin, at mukhang ang mga tunog sa lugar na ito ay ikinulong, ngunit sabi nito na imposible na magawa ito dahil kahit na ang isang commander ay hindi magagawa ang ganon. Matapos ay inutusan nito ang kanyang mga kasamahan na agad na suriin ang mga katawan ng mga ito, nang bigla naman silang natigilan dahil sa pagdating ng mga eunuko. Kaya naman ay sa isip ni Liam na kung bakit naman kaya nandito ang mga eunuko, agad naman na naglakad papalapit ang pinuno ng mga ito at sinasabi na nakaamoy siya ng mga dugo bago siya magtungo sa lugar na ito, ngunit mas malala pa ito sa kanyang inaasahan dahil sa napakaraming mga tao ang namatay dito. Sa isip naman ni Liam na mukhang sinusubukan siya ng isang ito, kaya naman ay tinanong niya ang pinuno ng mga eunuko na kung anong dahilan ng pagpunta niya sa lugar na ito. Sumagot naman siya kay Liam at sinabi na alam niya kung bakit sila nagtungo dito, dahil sa oras na ito, ay sila na ang bahala sa pagsasagawa ng imbestigasyon. Kaya naman kung gusto mo na masubaybayan ang ating kwento ay i-open mo lang ang notification bell pagkatapos mo na mag-subscribe.